Nagpakita si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing noong January. Dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa korupsyon sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. Kung sa pag-usad po ng investigasyon, lalo na sa panig po ng Senado, kasi medyo mas mahaba-haba ang naging investigasyon ng Senado ukol po dito, ano pa ba po yung mga nananatiling mga katanungan, kumbaga nabitin kayo, ano pa bang mga question kaugnay dito po sa anomalya sa flood control ang dapat pang matutukan, maimbestigahan at nang lumabas po ang katotohanan? Unang-una, pwede kong bigyan itong Sige po. sagot na hindi din matatanggi ng mga nasa administrasyon. Na nung nagpakita si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing noong January, dinanay niya na may kaalaman siya tungkol sa korupsyon sa DPWH. Ngunit ginagawa siyang state witness ngayon dahil umano'y nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na willing na siya na magbigay ng karagdagang impormasyon. That's good news, at least insofar as we will learn more about the corruption in DPWH. Pero sana hindi pagtatakpan kung anuman ang kaalaman ni Secretary Bonoan at mabuti kung isiwalat ang kanyang mga ibinahaging impormasyon sa public hearings ng Blue Ribbon o ng Kongreso. Opo, kung tatanggapin nga at kung ito'y matutuloy na nga na magiging state witness po ang kalihim, ibig sabihin may mas mataas pa sa kanya na talagang mastermind po dito at hindi mas mababa po sa kanya at marami po ba sila sa tingin niyo po, Congressman? Exactly. And I think inamin ng Assistant Ombudsman kanina na kaya ginawang state witness si Secretary Bonoan dahil ituturo daw niya si dating Speaker Martin Romualdez. Ako po ay walang direct knowledge tungkol sa mga nangyaring umano'y anomalya sa flood control sa 19th Congress. Pero siguro kung bibigyan din ng pagkakataon ang ibang mga ituturo ni Secretary Bonoan, meron din silang iba pang mga ituturo. Kaya mabuti na tinatalakay ang mga isyung ito para sila-sila na lang ang magturuan at tayong mga mamamayan ay manood na lang. Opo. Kung magandang gabi po, si Jade po ito. Yung pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Bonoan, ito ho ba ay may kaugnayan rin po? Makakatulong rin ho ba ito doon sa mga, yung sinasabi po niyo, yung inilabas po nga Cabral Files, ito ba'y galing mismo doon sa DPWH, sa ilalim po ng kanyang pamumuno? Magandang tanong po yan. Nakasulat po sa Cabral Files na ang mga insertions ng mga kongresista at senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay mga handwritten instructions galing kay Secretary Manny Bonoan. Nakakalungkot na hindi na maipaliwanag ni dating Undersecretary Cabral ang kanyang files, ngunit at least nandito si Secretary Bonoan para maipaliwanag ang kanyang files. Nabasa ko din na ang dahilan din na gagawing state witness si Secretary Bonoan ay essential ang kanyang testimonya para sa kaso laban sa mga dati at kasalukuyang senador. Ngunit masasabi ko base sa mga files, hindi lang naman iilan ang may mga instructions galing kay Secretary Bonoan. Karamihan ng mga kongresista at senador ay may mga proyekto na nakalink sa kanila sa files na ito. Hindi po ibig sabihin na may korupsyon basta nagsubmit sila ng request. Pero ito po ay isang dapat maging basihan for further investigation. Kung nagkaroon ng transaksyon sa likod ng mga projects na in-insert sa budget na dumaan kay Secretary Bonoan at kay dating Undersecretary Cabral. At
ang aking posisyon kung gagamitin ang testimonya ni Secretary Bonoan para idawit kahit isang tao. Dapat gagamitin ang kanyang testimonya para idawit lahat ng mga tao na nakapangalan sa Cabral Files na meron handwritten instructions mula sa kanya. At hindi po niya maari pong i-deny yung Cabral Files na yan na kung sakali man. Well, to add an answer to your previous question kung ano pa ang mga hindi pa nakumpletong investigasyon ng mga dating pagdinig sa flood control, hindi pa isinapubliko ng DPWH ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral. At maraming ang mga umaasa na isa sa publiko ko ang kopya na meron ako. Ngunit nakakalungkot na pag may inilalabas tayo, sinasabi naman nila fake news. At sa aking palagay, maganda na hikayatin ng taong bayan na isa publiko ng DPWH ito. Kung may buburahin, may iilan sa atin na may kopya nito na pwedeng magsabi na may binura. Ngunit ang mahalaga, dahil state witness to be si Secretary Bonoan at umano'y tuturo siya sa iilan, dapat hindi selective at dapat gamitin ang kanyang testimonya para magkaroon ng accountability na para sa lahat. Opo. Yung Cabral Files ho ba, kung na-authenticate na ho ba ito? Yun nga po ang hinihintayan natin noon pa. At sa totoo lang, inaasahan ko na dahil may ilang buwan nang nakalipas, magkakaroon ng update tungkol dito. Pero ayon sa mga public interviews, sinabi din ng ombudsman na ginagamit na nga ito para sa mga investigations nila, para sa mga dinawit na. Kaya ako ay actually nagre-react strongly pag nababasa ko ang mga balita tungkol sa mga kaso laban sa iilang mga dati o kasalukuyang senador. Kasi napaka-hypocritical na pinalalabas natin na isa o dalawa na tao ay masama, ngunit ang mga listahang ito ay naglalaman ng mga pangalan ng 200-300 mga tao. Opo. Kung sakali mang i-confirm ni DPWH Secretary Bonoan, yung Cabral Files na po yan na kung sapat na ho ba yun? O sino ba dapat ang mag-authenticate para masabi nating talagang lehitimo po itong mga files nito? Actually, sa January 2026 Blue Ribbon hearing, kinumpirma ni Secretary Bonoan na yung budget per district summary na napost ko sa Facebook ay talagang galing sa DPWH. At sinabi ko naman na nakita ko nga hawak ni Secretary Bonoan noon ang summary list of budget allocations na ito. At yun nga po yung point ko na kahit na kinumpirma na ng dating DPWH Secretary ang summary ng mga files na ito, pinalalabas pa na imbento lang na may mga iilan na nakatanggap ng up to 30 billion in 1 year, habang ang iba ay wala pang 1 billion para sa kanilang mga distrito. At kung wala namang anomalya sa mga budget allocations na ito, dapat isa publiko na lang magkano ang natatanggap ng bawat isa. Pero ang frustration ko kasi ay kung hindi madiin ang push ng taong bayan at kung hindi responsive sa isyung ito ang media, pwedeng i-sweep under the rug lang ang mga calls for transparency on the data of the DPWH. Kaya wina-welcome ko ang mga rallies ngayong araw na nananawagan ng transparency and accountability. Muli, sagot pa nga ng ibang mga opisyal ng gobyerno na nakikiisa sila sa panawagan for transparency and accountability. Kaya ako naisip na mag-file ng resolution para patunayan nila na suportado nila ang transparency and accountability. At kung ayaw nila na magkaroon ng hearing, magpatawag ng mga testigo at
mag-authenticate in public ng mga dokumento, ipaliwanag nila kung bakit sila tutol dito, kung sila ay pabor naman sa transparency and accountability. Opo. Yung mga dating sundalo, yung sinasabi ng mga yung Brave 18, meron pang 14 pa at may napapabalita pang iba pa na possible na magsasalita ng mga dating sundalo. Sila ho ba ay maaring o kwalipikadong maging state witness din na kaugnay nga dito sa maanumalyang flood control projects? Napakagandang punto niyan kasi sila nga ang walang alegasyon na sila ay nagnakaw. Tapos sila pa ang kinakasuhan. Habang ang iba, umaamin na sila ay nagnakaw pero dine-discharge pa ang kanilang mga kaso para maging state witness. At this is why I think more and more Filipinos are already no longer tolerating this level of hypocrisy. Kaya ang daming mga lumabas sa mga rallies kanina at sa aking palagay, mas dadami pa ang mga dadalo sa mga rallies sa mga susunod na mga araw dahil as you can see on your screen, mag-overnight ang karamihan ng mga nasa rally kanina at pati sa Liwasang Bonifacio, may mga kababayan ako galing sa Batangas na nandoon ngayon na magpapatuloy ng kanilang mga rallies hanggat magkakaroon ng breakthrough sa panawagan for transparency and accountability.